Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang ating pagtatalakay natin ngayon ay ano ang mga major at minor doctrines. Ngayon po ang ating pag-aaral ay tungkol sa resurrection of Christ. Sinasabi dito na, "Now I would remind you, brothers of the gospel, I preach to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. For I deliver to you as first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one untimely born, he appeared also to me." Teaching number 1, Christians must be protective of the major doctrines. Mga pangunahing doktrina ay ang mga hindi pwedeng baguhin dahil ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Halimbawa nito ay ang pagkabuhay muli ni Kristo, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at ang pagka-Diyos ni Jesus. Kailangan maging matatag ang bawat Kristiyano sa mga katotohanan ito at hindi kailanman dapat pahinarin o palitan. Teaching number 2, Christians must be laymen in minor doctrines. Hindi lahat ng paniniwala ay pantay-pantay ang bigat. Yung mga bagay na maaari nakakaibang pananaw tulad ng estilo ng pagsamba, uri ng musika o ng mga practice sa simbahan. Hindi dapat ito maging dahilan ng pagkakahiwalay ng mga mananampalataya. Teaching number 3, Christian must be loving and respectful at all times without compromising the major doctrines. Kahit na hindi pagkakaintindihan sa mga minor na bagay, kailangan pa rin kailangan ng pag-ibig. Hindi ito lang ako nagsusungkot tayo sa katotohanan, hindi ipapahayag natin ito sa paraang may pagkaanap at kababaang loob. Application number 1, prioritize studying major doctrines over minor. Mahalaga na kilalanin natin ang mga pundasyon ng katotohanan ng ating pananampalataya. Dahil ang binanggit sa 1 Corinthians 15:3-4, si Kristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay ayon sa kasulatan. Ito ang sentro ng Ebanghelyo. Application number 2, embrace unity by accepting our minor differences. Sa halip na makipagtalo sa mga maliliit na bagay, ito ang pansin sa mga bagay na magbubuklod sa ating bilang isang katawan ni Kristo. Pagkakaibang ito ay hindi hadlang kundi daan para mas maunawaan ang biyaya ng Diyos. Application number 3, discuss our differences lovingly and respectfully. Hindi kailangan manalo sa argument. Ang mas mahalaga ay makinig, umunawa at magpahayag ng katotohanan ng may kababaang loob. Ang layunin ay hindi lamang